entry point, exit point. There. So yun guys, yung pagkagising ko, so naisipan ko mag target shooting. Sinilip ko kung merong mga snails dito sa saging na yan, kasi dati ang daming mga snails dyan, pero ngayon wala na. Yan. And then tinignan ko yung yung saging doon, yung may hinog na. So hindi na namin napakinabangan dahil kinain na siya ng mga ewan ko kung mga paniki, ibon, mga insekto. Ayan. Nakita ko dyan kanina may isang ibon. So sabi ko sa isip ko, masubukan nga yung accuracy ng Crosman SR357. So from here, nandito ako kanina hanggang doon, I believe mga 10 meters, I think. Less or more, diba? More or less 10 meters. Ayan. Nandun siya. So may saging na yan. And then in one shot, yun, one shot lang siya, nahulog siya dun sa may isang branch nung saging na yun, hanggang sa dumiretso siya sa madamo, nahulog. So akala ko is buhay pa. So kunin ko sana para makasama nung lovebird na nandito. Isa na lang kasi yun namatay yung kasama niya. Sinilip ko pero sobrang taas ng mga damo, kaya naisipan kong mag boots, kasi baka mamaya may ahas. Ayun meron naman dun ibon kita ba? Ayun, yan, yun, ibon. Wala na, umalis na. Andyan siya kanina. So yun, nagbota ako. Yan, so nagboots ako kasi baka mamaya may ahas dyan, matataas na yung damo. Yun nakita ko, kaso patay na. Yun nga, in-inspect ko. So meron siyang entry point sa may likod, lower left sa back, and then meron siyang exit point sa may harap, sa may lower right. Talagang hindi siya nabuhay. So ayan. So yun, na-testing natin yung accuracy ng ating Crosman SR357. So ito, tinamaan natin. Entry point, and then exit point. There, exit point. So nasubukan natin yung accuracy ng ating Crosman SR357. So nandyan,
Ayun, may mga ibon po. Wala na. So nasubukan natin yung accuracy ng SR-357. So yung saging natin, yan, so yun yung kumakain, yung mga ibon. Yan. Diyan natin siya na shot mula dito sa may terrace. Yan. Diyan sa may terrace. So I believe mga 10 meters or more. Yan. And dahil sa sobrang damo, para makuha ko yung ibon, kala ko kasi buhay pa. So kailangan natin magbota. Kasi baka mamaya may mga ahas dyan. Ayan. So from terrace hanggang doon in one shot. So hindi ko nakuhanan yung pag pag kuha natin dito sa ibon dun sa madamo. Ayan. Entry point here, entry point, and then exit point. So malakas talaga. Crossman SR-357. Okay, so tatry ulit natin mag shot mula dun sa taas, sa terrace. Alright. So ayan, so isang steel BB pa lang yung nawala sa kanya, kasi one shot lang yun eh. Hindi ko akalain na tatamaan ko agad. Ayan. So meron pa tayong 5 shots. So test natin. So nandito ako kanina noon. And then andun yung saging. Ayan, andun siya. Tinesting ko siya dun kanina. Ayan. Bang. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Hindi siya maya. So nagtatawag yung ano natin sa baba, yung lovebird. Nag-iingay siya, so mga nag-iingay din yung ibon dito. Di pa kasi ako nakakagawa ng mga target materials. Ayan, so naubos na rin yung mga kuhol dito, mga snails. Ayan. So meron pa tayong 5 shots ng Crossman SR-357. So nandyan kanina yun. Pag merong man tayong makita na ibon, so siguro hindi ko na matatamaan. At yung isang kamay ko nagbi-video. Yun lang siguro muna, no? So wala akong makita na maano natin, shot. So wala na rin to. Hindi ko pa natatanggal. Pinag-practice na natin dito sa terrace. Then ito.
Yan. At ito. So, lakas talaga. So, yun lang guys. So, next time, gagawa tayo ng buo. Alright? God bless and be well, guys. Ayun guys, kanina bago ko pala itabi yung SR357 ko, inubos ko muna yung mga steel BBs na 5 na natira, 5 rounds. So dito, from here, may mga nakita akong ibon doon. Wait lang. May mga nakita akong ibon dito. Nandoon sa tuktok niyan. At saka dyan. Ayan. So zoom natin. So dyan and doon. So yun nandito, yung tatlong ibon di ko tinamaan. And then yung pang 6 shot ko sa natira na last na bala, last na steel BBs, yun nandun. Dyan sa ayan, sa bubong na yun, tinamaan ko. So nakita ko yung mga feathers, tapos yung pagbagsak niya. So hindi ko na naman siya nakuha na ng video, sayang. So inubos ko lang din yung natirang steel BB sa loob ng revolver. So siguro nandun na, nahulog na siguro siya dun sa kabila or sa bubong. So napaka-accurate talaga ng SR357 na to. So one hand lang yung ginawa ko from here. Yan. So ginanon ko. So tinamaan ko yun nandun sa dulo. So yun.